napaamin mga kababayan nitong si Congressman Benny Abante. Nako ngayon, Villanueva, kakabahan ka na talaga. Oh, dahil yung district engineer mo ay umamin na mga kababayan. Ano po ang inamin nitong si district engineer? Sinasabi po nito mga kababayan, mga ka-GPnatics, kasi ang tanong nitong si Abante ay kung mga kababayan, tinanong dito kung ito ba ay nagsasign sila ng document certifying the flood control projects were already completed without conducting a personal inspection first. Umamin po itong si District Engineer Alcantara. Mga kababayan, sabi niya dito, yes, Your Honor. Ex-Bulacan District Engineer admits certifying project completion without inspection. Naku po. Mga kababayan, under your nose, Villanueva. Tapos, itong district engineer, yari ka? umamin na. Naku po, magkano kaya, mga kababayan? Ay, loko yun ah. Yan, sabi dito, during Tuesday's hearing at the House Infra Committee, kanina lang yan, Manila Rep. Bienvenido Abante Jr. asked about the task of Alcantara as the head of the Department of Public Works and Highways District Office. Alcantara admitted to signing documents that the project will already completed based only on the reports of his subordinates. Without due diligence, mga kababayan. Without the initiative to investigate, to double check itong kanilang project, ay pumipirma na lang itong si Alcantara. Heidi AC, Abante, kanina binanggit mo, ano yung mga kakulangan mo? Ang binanggit ko pong kakulangan ko ay yung kakulangan kong puntahan yung project dahil nag-rely lang po ako doon sa mga nakapirma pong mga tauhan ko. Nagtiwala po ako. O sabi pa rito, Abante quickly interjected, hindi lang kakulangan yan. Malaking kakulangan niyang hindi mo napuntahan o napupuntahan sapagkat mandato mo rin na i-monitor. Yan, tama? Mga ka-GPnatics, tama po na may kasalanan talaga si D.E. Alcantara sa bagay na ito. Dahil yun po ay tinatawag na negligence. Tama? Hindi mo napupuntahan dahil may tiwala ka, correct? Abante as Alcantara responded in the affirmative. Abante then as, kanina binabanggit ko yung mga proyekto mo na hindi pa tapos. Ibig sabihin lahat ng proyekto na sinasabi ng ating Pangulo na hindi pa nasimulan pero nakalagay completed na, hindi pa tapos pero nakalagay completed na, kasalanan yan ng district engineer. Sabi niya, tama. Yes, Honor. Yes, Your Honor. Yun pala naman dapat kasuhan ka. Tama ba kung mali? Responded, sabi niya, mga kababayan, opo. Nako, mukhang syempre dito mga kababayan, kung titingnan natin ito, ay ang madidiin dito si district engineer. 'Di ba? Kaya lang, syempre, hindi lang dito nagtatapos yan. Mga ka-GPnatics, kung sino yung mga nag-uutos lagi at nagtitiwala kay district engineer, na siya ay pirma lang ng pirma at maglalabas ng budget, mga kababayan, ay siguradong meron pa yan mga, 'di ba? Meron pa mga nabibigyan. So kayo po ang nagpo-propose, walang iba kundi kayo, sabi ni Akop. This was never changed by the plans of Finance Office of DPWH. Walang politiko na involved dito. Kayo po ang nagpo-propose nito. Parang mali dito. Mga kababayan. Hindi naman siya nagpo-propose, di ba? Kasi inamin niya nung nakaraan na si Villanueva ang nangungulit sa kanya. Yari! So ngayon dito pinagtatakpan niya na si Villanueva. Pero hindi naman pwedeng ipagsinungaling
ng video na nagsasabi, mga kababayan, it was Joel Villanueva na laging nangungulit sa kanya, mga kababayan, para pondohan yung proyekto. Diba? Magkano ba yan, engineer? Bilisan mo na para maano natin yan. Ha? Makapag-propose tayo ng budget. Yari ka! Kayo po ang pinakamataas na district office and therefore, you are responsible sa lahat po ng hindi mangyayari o mangyayari na masama dahil kayo ang boss. As, and therefore, kayo po ang may responsibilidad sa lahat ng katarantaduhan na nangyari doon. Yes, Your Honor, sabi niyang ganon. Pero, mga kababayan, sabi ko nga kanina, again, hindi natin pwedeng isantabi yung video. Although inaamin nitong si DE Henry Alcantara, mga kababayan, na hindi niya po binabalidate yung mga nagawang proyekto, hindi rin po mayaalis na merong nagbibigay sa kanya ng proyekto. Dahil ito po ay, mga kababayan, sa katauhan nga ni ni Joel is liar. Diba? Ang problema nito, mga kababayan, sa pagkakataong ito, itong district engineer, sinasalo niya lahat ng problema. Sinasalo niya yung mga kasalanan. Inililigtas niya yung mga malalaking tao na nasa taas. Kaya dapat, kung ako sa mga kongresista natin, mga kababayan, diinin nyo pa ng gusto, dikdikin nyo pa ng gusto sa pagtatanong. At dapat huwag kayong maging malambot. Kasi dito, may sacrificial lamb. Nakikita natin na sinasakripisyo niya yung sarili niya. Diba? Pero nakikita po, naglabasan dyan na sila ay laging magkasama. Nitong si Senator Villanueva na hindi daw siya kilala. Pero umamin si DE Alcantara na itong si Villanueva ang nangungulit sa kanya. Ito rin, mga kababayan, ang nagpupondo sa mga project nila. So sino ngayon ang nagsisinungaling sa inyong dalawa? Yari ka! Kasi your words against your words doon sa video, tapos dito sa mga tinatanong sa iyo ng mga kongresista. 'Di ba? Tawa naman ako, kabsat, sa Joel is liar. Totoo naman po. Siya talaga ay dakilang sinungaling, mga ka-GPnatics. Kasi sabi niya hindi raw niya kilala itong si Henry Alcantara. Samantalang naglabasan ng mga pictures na sila ay magkasama. Naglabasan ng video na siya pa ang nagpakilala kay District Engineer. Naglabasan ng video na kung saan sinasabi ni District Engineer ang nagbibigay ng proyekto, nagpupondo ng proyekto sa kanya ay ang pamilya Villanueva. Particularly, itong si Senador. Wala naman pong ibang senador, mga kababayan, na Villanueva. Nag-iisa lang kung hindi itong si Joel. Diba? Diba? Si Villanueva nagpupondo sa kanya, yun pala, ghost project yung minamadali ni Boy JIL. Yan nga po yung gusto kong sabihin mga kababayan. Yung minamadali na napondohan yung sinasabing proyekto, pero yung proyekto na daw na yon ay ghost project. So, mga kababayan, kung iisipin mo, teka, sabi nung senador, "Uy, DE, magkano ba talaga yan? Gagasasin pa natin dyan." O sabi naman ni DE, ganito sigurado, nagbigay ng pera, 'di ba? O pinirmahan, nagpropose ng budget. Tapos yung pinoproposean ng budget is ghost project. Mga kababayan, palagay nyo, walang kasalanan? Yung nag-aalok ng pera? Yung nag-aalok na magpondo sa isang ghost project? Siyempre meron. Meron yan, mga kababayan. Merong kinalaman yan. Alam kasi nila, malamang kasabuat din yung mga nagre-report at nagsasabi na completed na. 'Di ba? Tapos pag sinabing completed, dahil may accomplishment tayo. DE, hanap ulit tayo ng meron pa na naman akong panibagong proyekto. Ito. Magkano ang kaya nating dito? Magkano ang budget natin dito?
So, sasabihin ni DE, ganito po yan, 500 million. Tapos yung pala, mga kababayan, ghost project na naman. Eh di syempre, mga ka-GPnatic, sabi nung siguro, hanggat hindi po nabubuking, bigay lang ng bigay ng proyekto, pero wala naman palang ginagawa. Eh di marami pong pera ang napupunta sa bulsa. Yari ka! Di ba? Kaya siya tinatawag na Joel Bulsa Nueva. Pero inyo, mga ka-GPnatics, sandali lang naman na maghalungkat, mag-imbestiga, 'di ba? I-verify yung mga nasabing proyekto. O kung ikaw ang sponsor nun, ikaw ang nag-aalok sa bagay na 'yan, ng proyekto na 'yan. Tapos hindi mo man lang dino-double check. Ibig sabihin merong talagang anomalya. Alam nila na wala talagang existing na project na yon, pero pinopondohan. Diba? Nakakahiya? Kita mo, sinungaling ni Joel Culto Villanueva. Demonyo! Nagkatawang tao dito sa lupa, ganun siya kahayop, Sir GP, sabi ni Ma'am Nanette. Dami na tuloy na bubuwisit sa'yo. Okay? So, ayan mga